Hindi pinapadalo ni Senator Alan Peter Cayetano itong 18 Marites. Ayon kay Alan Peter Cayetano, hindi raw po otorisado ang magaganap na pagdinig bukas sa Blue Ribbon Committee hearing diyan po sa Senado June 8, 2026 na pamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Pero ang tanong, tama ba si Senator Alan Peter Cayetano na sabing hindi ito otorisado? Yan po ang pag-uusapan natin sa live streaming na ito at iba pang mga kaugnay na mga balita. Pero ano ba talaga ang mangyayari sana bukas? Ito po kasi binalita na nung nakaraang araw na ang testimonya nitong 18 Marites na ibinigay sa illegal o bogus hearing last June 4 sa pamumuno ni Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at iba pang mga senador ay gagawing pong opisyal, ipoformalize po ito ng Senado. Sa ilalim naman po ito ng pamumuno na siyempre ni Senator Erwin Tulfo. Sa balita nga po ng Philippine Star yesterday, ito po ang sinasabi, Senate to formalize 18 men's testimony. Tomorrow po yan, June 8. Basahin po natin ang balita kaugnay po niyan. Ayon po kay Senate President Pro Tempore and Acting Senate President Sherwin Gatchalian, ito pong 18 Marites. Bakit Marites po ang tawag natin? May pakiusap po kasi ang ating Armed Forces of the Philippines na wag na silang tawaging Marines. In fact, mismong Marines ngayon, meron din pong inilabas na pahayag sa araw po na ito. Pero mamaya ko na po babanggitin ng mga pahayag na yan. Unahin ko lamang muna itong dapat na mangyayari bukas kung dadalo ito pong 18 Marites. They are welcome to repeat their allegations that they delivered kickbacks in suitcases to several administrations officials sa pangunguna daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. 18 mostly former soldiers have been invited to the Blue Ribbon Flood Control Probe tomorrow, June 8. Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian said to shed light on their allegation of kickbacks delivered by luggage. Ang problema po dito, naglabas po ng kautusan ngayon itong si Alan Peter Cayetano. Tugon po ito sa sulat ni Attorney Levito Baligod, ang abogado ng 18 Marites po na ito. Sa balita po ng DWAR Abante Radio, nakalagay po dito, sumulat si Senate President Alan Cayetano kay Attorney Levito Baligod upang ipaalam na ang 18 Maleta Boys, 18 Maleta Boys ang tawag ng balita, ay hindi niya otorisado. Gayon din sina Senator Pia Cayetano at Rodante Marcoleta, kaugnay ng June 8, 2026 hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Basahin po natin ang nakasulat sa nilalaman nga pong sulat na ito nitong si Alan Peter Cayetano para po dyan sa 18 Marites o sa kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Ipatranslate lang natin in Tagalog kay ChatGPT. Translate in Tagalog. Yan. June 6, 2026. Attorney Levito Baligod, Counsel for the 18 Marites. Hindi po nakalagay yung 18 Marites. Yun na lang yung pagtawag natin. At ito nga po, mahal na Attorney Baligod, kinilala namin at aming natanggap ang inyong liham na may petsang June 4, 2026. Maraming salamat. Nagpapasalamat din kami sa inyo at sa mga 18 Marites. 18 soldiers ang nakalagay dito. Sa pagdalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong June 4, 2026, lubos naming kinikilala ang katapangan at personal na panganib na kaakibat ng inyong testimonya at hindi namin minamaliit ang sakripisyong inyong ginawa. Gayunman, kinakailangan naming linawin na ang pagdinig na itinakda para sa June 8, 2026 ay hindi otorisado ng tanggapang ito. Feeling Senate President pa, gumagamit pa ng seal.
Si Alan Peter Cayetano, Office of the Senate President. Ang kapal na muka. Ni Senador Pia S. Cayetano bilang tagapangulo ng komite o ni Senador Rodante D. Marcoleta bilang tagapangulo ng subkomite. Wala sa mga tanggapang ito ang nagtakda ng naturang pagdinig o nagbigay ng kapangyarihan kay Director Josephine D.G. Herrera na maglabas ng anumang paanyaya kaugnay nito. Ang natanggap ninyong abiso ay hindi nagmula sa alinman sa kanila. Bilang gabay sa lahat ng kinauukulan, ang mga paanyaya para sa mga pagdinig ng komite ay maaari lamang manggaling sa tanggapan ni Senador Pia S. Cayetano, sa tanggapan ni Senador Rodante D. Marcoleta o sa sekretariat ng committee na kumikilos sa ilalim ng kanilang pamamahala. Nasaan yung mga staff? May pinamamahalaan pa ba si Cayetano Pia at saka si Rodante Marcoleta? Pagkakaalam natin, wala na. Kasi nasa ilalim na ng pamamahala ito ni Senator Erwin Tulfo, di ba? Sila lamang ang may kapangyarihang maglabas ng mga opisyal na abiso, paanyaya at schedule para sa komite at sa subkomite nito. Tungkulin din naming paalalahanan ang 18 Marites na hindi namin matitiyak na ang anumang pagdinig na isasagawa ng walang otoridad ng mga wastong itinalagang tagapangulo ay makapagbibigay ng mga procedural safeguard at proteksyong nararapat sa mga testigong humaharap sa mga wastong na itatag na pagdinig. Ang mga kamakailang banta ng pag-aresto laban sa mga kalahok, gayon din ang pagkakasangkot ng pamahalaan sa mga usaping may kaugnayan sa mga testimonya ay nagdulot ng makatuwirang pangamba hinggil sa pagtrato sa mga testigo at sa pagkakaroon ng kapaligirang angkop para sa paghahanap ng katotohanan. Dahil dito, hinihikayat namin ang lahat na maging maingat at tiyakin ang pinagmulan at otoridad ng anumang paanyayang nag-uutos ng kanilang pagdalo. Kinikilala namin na ang pagharap sa isang pagdinig ng Senado sa kasalukuyang kalagayan ay hindi biro. Subalit, ang tungkulin ng komite ay tanggapin at timbangin ang lahat ng ebidensya sa pamamagitan ng isang patas at maayos na proseso. At ang prosesong iyon, kapag walang kinikilingan at maayos na naipatutupad, ang siyang nagpoprotekta sa bawat kalahok at sa integridad ng mga resulta nito. Huling bahagi po ng sulat, patranslate muli natin kay ChatGPT para mas maunawaan po nating lahat. At ito na nga po, ang bawat testigo at ang integridad ng investigasyon. Walang sino mang ipinatawag upang tumestigo ang dapat humarap sa banta o pananakot, anuman ang maging konklusyon ng komite. Nagtitiwala kami na ang wastong na itatag na pamunuan nito ay tutuparin ang tungkuling iyon ng may magiging patas at walang kinikilingan gaya ng hinihingi ng sitwasyon. Umaasa kami na sasagot rito ang mga usaping inyong inilahad. Maraming salamat. Lumbus na gumagalang. Alan Peter Cayetano. Yan po yung sulat ni Alan Peter Cayetano para po kay Attorney Levito Baligod. Kaya inaasahan po natin mga tol na hindi po dadalo bukas ang 18 Marites. No? Expected na natin yan. Pero ano ang magiging consequence niyan? Kasi alam naman po natin na kapag hindi po sila dumalo sa opisyal na pagdinig, which is official naman talaga, dahil ang kinikilala na po ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, at ng mga empleyado ng Senado ay ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian at ang mga naitalagang committee chairperson. Sa pagkakataong ito, ang chairperson ng Blue Ribbon ay si Senator Erwin Tulfo. Kapag hindi po sila dumalo dyan, bibigyan pa sila ng pagkakataon sa ikalawa hanggat ikatlo. No? Papadalahan po yan ng panibagong subpoena at kung talagang hindi po sila pupunta, papadalahan po yan ng show cause order. At kung hindi pa rin sila pupunta, iko-contempt po sila ng nabanggit na komite. Kapag kinontempt po sila, kasunod po noon ang order of arrest. Tingnan natin ngayon kung saan hahantong itong pagmamatigas
ng 18 Marites na ito sa pangunguna ni Attorney Levito Baligod dahil sumusunod sila kay Alan Peter Cayetano na tinawag po ni Franklin Drilon na hari na wala pong kaharian.